Kayong mga inilagay ang dapat magmalasakit kay Presidente. Hindi, pahamak eh. Sila sumisira eh. Ngayon, pag binanggit mo, itong mga bobo, nagagalit. Binabanatan mo raw si Presidente Duterte. Ako bumanat nito. Mga gunggong. Ha? Nagpapasikat kayo. Ha? Kala ninyo, kikita kayo. Eto, bigyan ko kayo ng balita. Na kung talagang gaano kabobo yung mga taong yan, katatakaw na makapagpakita ng katapatan kay Presidente Duterte. Yung mga DDS, tinutukoy ko na kayo. Mga nagpapanggap na supporter na nakasisira. Oh, kita mo. Ako mo hindi sang-ayon sa stand o paninindigan ni Presidente Duterte kung laitin ninyo at dapurakin ninyo karangalan, ganun-ganun na lang. Oh, ha? Ito. Bigyan ko kayo ng example kung paano mga tumakbo, gaano kababaw tumakbo mga kukote niyan at gaano sila kabababaw na tao. At sana, huwag kayo makapasok kay Isko Moreno. Baka masabutahin si Isko Moreno. At hindi pa nag-uumpisa, ngayon pa lang, ang inaasahan namin pwede lang maging presidente ngayon sa Pilipinas, si Isko Moreno, baka sirain nyo pa eh. Ha? Buisitin nyo pa, kamukha ng ginawa ninyo kay Presidente Duterte. Hindi kayo kailangan kasi wala kayong alam. Moralidad ng tao, sinira ninyo. Binaboy ninyo. Pinababa ninyo uri ng labanan. Meron akong matagal nang kakilala. Naging kaibigan, nagkakatulungan. Ako nga madalas ang nakatutulong sa kanila sa paraan na may kaugnayan sa kanilang trabaho. Itong kaibigan natin ito sa Japan. Bakit po nagka-loko-loko na ang takbo nitong gobyerno natin ngayon? Nawawala na sa direksyon. Wala nang, hindi na natin alam kung, sabi ko nga sa inyo, pag napuno ng issue yan, madidistract ka. Kaya yung mga oposisyon, sa simula pa lang, sabi natin, huwag nyo intindihin yan kasi yung oposisyon, bahagi yan ng isang democratic process. At walang administrasyon sa Pilipinas ang walang oposisyon. Kaya ang tao noon, bagamat maganda ang pamamalakad ni Marcos, siyempre, itong mga nakakuha ng simpatya yung mga siniilang karapatan. Di ba? Alam mo yan, parang tambucho yan, yung sasakyan. Kapag yung tambucho, tinakban mo, mamamatay yung makina. Di ba? Ganun din po ang gobyerno, mga kaibigan. Hindi mo pwedeng takban yan. Di ba? Ano naging reaksyon nitong mga nagdunong-dunungan? Nagsimula, yan sila Mocha Uso na yan. Paninira ang ginawa. Mga kaibigan, sobrang baba. Ha? Para kang nasa kabaret kung makipag-away, kung awayin nila yung mga tao na wala namang atraso sa kanila, ganun lang. Meron akong kaibigan nun Pilipino pero Japanese na pangalan niya dahil Japanese citizen na siya. Marami kaming pinagsamahang issue. Halimbawa, nung panahon ni Cory, binebenta nila yung Roppongi property. Ha? Matalino ito itong kaibigan natin, babae. Walang kumilos para hadlangan yung pagbebenta ng ating mga ari-arian sa Japan. Kung hindi siya. Japanese citizen na siya. Ipinaglaban niya yun mag-isa. Nagrally siya. Ang trabaho niya interpreter ng Tokyo Police. Ha?
Nung nag-rally siya, ang isinama niya, mga pulis na hapon. Nagsuot ng civilian, pero hapon sila. Sila ang kumontra sa labas ng embassy, nag-rally. Nung ang embassy natin nasa Shibuya pa, sa Nampeyday. Nag-rally sila. Isinulat niya ang istorya, ipinadala niya sa akin. Ang ginawa ko, ipinakiusap ko sa Manila Bulletin. Lumabas. Yung article niya, magaling siya sumulat pagkalabas ng article niya, alam niyo ba ang naging resulta nun? Nagpatawag ng investigasyon ang Senado. At hindi, yun ang na maibenta sa panahon ni Cory, yung pong ating property, mga property sa Japan. Sipin ninyo yan. Malaking bagay, di ba? Ngayon, Duterte. Nanalo si Duterte. Kung alam niya na ako'y maka-Duterte, tumawag siya sa akin sa istasyon. Pinadalan niya pa ako ng mga video. Tumawag siya sa akin dahil ang balita, papunta si Presidente Duterte ron. Papunta nga. Pagkatapos, ang sabi niya, meron kaming mga organisasyon dito, maraming mga Pilipino na gustong makamayan man lang ang ating presidente. Ito yung unang pagdala. Siya nagtayo ng organisasyon. Alam niyo ba kung anong pangalan ng organisasyon tinayo niya? Ang ganda. Duterte Ninja. Duterte Ninjas, mga kaibigan. Pero may mga iba-ibang organization pa. Ngayon, parating na rin si Presidente Duterte, tumawag siya sa akin para ipaalam niya na marami silang hindi pinayagan na makapasok sa venue kung saan magsasalita si Presidente Duterte sa hotel. Ang ginawa natin, sabi kung po pwede, ganito ang mangyari. Kasi itong araw na ito na mismo na darating Aga yung programa natin dito sa impilang ito noon Nandun kami sa kabilang studio. Ang ginawa ko, kinontak namin si Bebot Belyong, akala mo, totoo nun nung umpisa galing ng mga plano natin, mga Duterte, mga trabaho, mga Pinoy overseas workers, gaganda ng sinasabi. Din-interview ko. Pinagbigay alam ko sa kanya na ganito ang sitwasyon na kayo po papunta ngayon doon sa Tokyo. Yung araw na yon. May mga Filipino community tumawag sa akin. Ang gusto nila kahit hindi sila isinama ng Philippine Embassy para sali doon sa loob, sa venue, kung saan magtatalumpati si Presidente Duterte. Kanina pa silang madaling araw nasa karsada. Up sila doon sa karsada na malapit sa hotel hanggang doon sa lobby ng hotel. Ang dami, mga Pilipino. Yung iba, mga galing pa ng kung saan probinsya sa Japan. Nagpunta ron. Ang sabi ko, ang pinaka gusto lang sana nila, kahit na pagka nadaanan sila ni Presidente Duterte, buksan yung sasakyan, kawayan lang sila ng Presidente, maligaya na sila. Nanggaling pa sila sa iba't ibang lugar. Ang totoo niyan, kagabi pa sila nagtitipon-tipon para paghandaan itong pagsalubong, mainit na pagsalubong kay Presidente Duterte. Ano sabi ng si Bello, mga kaibigan? Ito anyang cellphone number ko ron. Pagdating ko, ibigay mo sa kanya, tawagan ako. At ako'y makakausap niya.
Agan siya ng tao, hindi siya makontak. Ayaw niyang sagutin. Hindi niya in-entertain. Walang hiya ang tawag doon sa ganun, di ba? Winalang hiya mo, mga ito'y mga sabik na masalubong ang presidente. Ganyan ang pakikita ninyo. Mabuti na lang daw. Eto, nagkaroon ako ng video noon eh. Immediately, ang daming Pilipino nagpadala sa akin sa Messenger. Yung kuha nila sa labas. Pagdating ni presidente, nakita niya ang tao sa lobby. Alam mo ginawa niya? Siyempre inihinto yung sasakyan sa harap mismo ng entrance, 'di ba, ng hotel. Ang ginawa at kinamayan sila, nilapitan sila ni Presidente Duterte. Kaya dahil na-overwhelm sila, masayang-masaya sila, ipinadala sa akin. Eto ngayon. Kamakailan. Alam niyo, marami siyang gustong minsan, medyo hindi ko nagustuhan eh. Tinanggal ko na sa Facebook ko siya. Alam niyo kung bakit? Pagka meron siyang pinapakiusap, ako nilalapitan niya. Pero pag nakuha niya na, dahil akala nila kasi nakaharap nila si Presidente Duterte, akala nila close na sila. Ganyan na ugali ng mga Pilipino eh. Akala nila close na sila. Nakamayan, close na sila. Kilalang kilala na ako. Di ba? Yun, matalino pa yun ha. Sabi niya ba naman sa para bang, gusto mo ba sumama? Bang parang naano ko? Ba't ako sasama dyan? Diba? Sino ba kayo? Sa palagay ko. Hindi ko kailangan yan eh. Hindi ko kailangan magpakilala dyan eh. Diba? Hindi yan ang kailangan natin. Hindi ko tinulungan yan para lumapit ako dyan o magsipsip ako dyan. Ngayon, tinanggal ko na. Nabuisit ako. Para bang nakamayan lang nila, parang baliwala yung pagsisikap na ginawa ko samantalang nung hindi pa presidente yan, sa akin lang sila nakikipag-ugnayan. Di ba? At alam nila kung paano tayo namuhunan dyan kay Presidente Duterte. Panya yan ang walang bayad. Hindi kilala. Mga kaibigan, alam nyo ngayon, sumulat na naman sa akin sa Messenger. Nirereklamo na niya yung mga DDS. Ang reklamo niya, puro swapang. Yun naman talaga trabaho dyan eh. Puro swapang yan eh. Sa karangalan. Kasi yung mga nagpapatakbo niya, swapang eh. Yung grupo na yan sa sa social media, puro swapang yan. Mahina lang sila kasing mag-diagnose eh. Tayo sanay na tayo dyan. Alam na natin ang mga pakay niyan. Yung mga kadiri na yan. Ano na siya ngayon? Hindi na siya DDS. Duterte, ano yun? Tigong Duterte supporters, gano'n? Hindi na gano'n. Dating Duterte supporter na. Alam niyo kung bakit? Yung organisasyon na kinabilangan niya, siniraan na siya. At siya ang pinatalsik. Ganyan yung kinukwento ko sa inyong nangyari kay Eva Estrada Calao. Ganyan ugali ng mga Pilipino. Marami pa siyang naikwento sa akin, mga sindikatong pinagagagawa niyang DDS na yan doon. Ginagasgas ang pangalan ni Presidente Duterte sa pangungulekta ng kwarta sa mga kapwa Pilipino, panloloko. Mga kaibigan. Kaya ako, kasi unti-unti na ako na-dismaya eh. Di ba? Sa mga taong ito. Itong mga taong ito, mga supporter na ito, makipag-ugnayan ka. Never na gagawin mo na magkaroon ka ng connection sa mga yan.
Tandaan ninyo yan. Ha? Kasi sa bandang uli, pagsisisihan mo. Katulad niya ngayon. Nirereklamo niya. May magagawa ba ako? Kasi nung araw, nung sinasabi ko, ganito, kontra pa eh. Ha? Doon sa minumungkahi mo na gagawin nila, marunong sila, mahirap silang pagsabihan. Wala naman sila dito. Hindi naman nila alam ang karakter ng politika rito sa Pilipinas. Hindi rin nila alam kung anong klaseng mga tao ito. Sino ba ito mga ito? Nagsulputan lang ito eh. Mga kaibigan eh. Nakakadismaya. Tignan ninyo. Parking lang. Ha? Alisin mo lahat. Di pa babagsak. Tiklop siya. Ha? Oh. May titiklop no hanggang sa maging kasing laki lang ng cellphone. Tapos ilalagay mo sa bulsa mo. Hindi walang parking. Walang obstruction. Gago eh. Ang talagang since time immemorial yan, ang pinagbabawal na parking sa batas, yung double parking, yung magkabilang side. Pero yung isang side, pwede mong paggamit yan, especially kung yan ay mga lugar na, ano yan, mga commercial, mga ganyan, may mga nag-uopisina. Kasi wala ka namang parking na, alternative na ibibigay. Ano gusto mo? Ibenta na nila yung kotse nila o itapon na nila.